Nung panahon ni Digong, sabi ng mga ibang lahi na kasama namin dito sa Saudi, swerte kayo at magaling ang presidente nyo. Ngayon sabi nila, what happened? Marcos Jr. happened. Okay. Boss, please enlighten us. Sino ba ang nagkaso kay Jinggoy at sa iba pang sanang senator? Bakit hindi ba pwedeng kasuhan din yung mga majority tulad ni Soto, Lacson, etc.? Bakit di rin sila kasuhan? Si Jesus Remulla po, ombudsman po nagkakaso sa kanila. Di ba? Tanong mo, bakit sila hindi kinakasuhan? Yan din nga ang tinatanong ko sa ombudsman eh. 'Di ba? Bakit yung mga bumabaliktad wala nang kaso? Kasi nga ang paliwanag diyan ni Jinggoy, inaalok siya. Pag bumaliktad ka, wala ka ng kaso. So wala nang kaso sila. Pag hindi sila nasampa ng kaso, totoo yung sinabi. Nagpetik-petik kasi Bato at Bongo, dapat noon pa kumilos sila. At nagkukuha na ng mga ebidensya patunay na walang AJK na nakakatulong sa kaso ni FPRRD sa ICC at syempre sa kanila rin. Alam mo, Poinsettia, sila rin naman nag-gather din sila ng mga ebidensya eh. Alam niyo yun? Hindi naman nila gagamitin eh. Hindi ko maintindihan kung ano yung sinasabi mong mag-gather ng papetiks-petiks. Iba po itong, wala ka ba ideya sa kalaban natin? Boss, ayaw kong banatan yung usapang waling-waling. Kaisa-isa sa mga lola namin pangalan ay Waling po. Di naman natin binabanatan yan. Batas po yan eh. Pero yan ba yung kaya kayo nag-special session, di ba? Yan yung sinasabi natin na pwede namang hindi special session eh. Pag nakulong si Senator Marcoleta, makakapagpiyansa ba yung kung plunder? Depende po sa lahat po ng piyansa, dadaan po yan sa korte. Pag sinabi po ng korte na wala namang mabigat na ebidensya to, pwede magpiyansa. Kasi akala ko yung kaso lang. Pero yung plunder by itself, non-piansable yun. Akala natin special session para makatulong sa nalindol. Yung pala, Waling Orchids ang batas na pinasa. Makakatulong ba yun sa mga lindol? Sir Badong, what is the current status of Philippine Senator Marcoleta? Our Filipino workers are deeply concerned. Ayon po kay Marcoleta, inimbentuhan siya ng kaso. At anytime, pwede siyang hulihin. Yan po ang latest ayon mismo kay Senator Marcoleta. Kuya Buds, mapapanagot na sila PBBM Remulla Recto? Mapapanagot ba sila? Ako, pag nagpalit ng administrasyon at yung administrasyon ay Duterte, doon lang sila mapapanagot. Lantad na nga at sabi nila na pag lumipat sila, wala ng kaso. Eh, paano pwede pa kayang ituloy yung kaso ni Chos, ni Chis at Joel? Ikaw na nga nagsabi, di ba? Di ba ikaw na nagsabi na yun na nga yun eh. Pinamumukha nga nila pag bumaliktad, walang kaso eh. Isasama daw sa langit. Ang tanong mo ba yung pag nagpalit na ng administrasyon, pwede silang makasuhan. Nakaliw yung mga ano nyo yun. Ano naman kaya ipagyayabang ni BBM sa darating na zona niya? Yun ang malaking katanungan, di ba? Ano ang kanyang ipagmamalaki o ano ang kanyang dalawa yung ginagawa ni BBM eh. Maaari siyang magmalaki or maaari niyang sabihin yung plano niya. Yung pupukus niya na naman, corruption pa rin ba? Siyempre, hindi na. Boss, dapat bang umattend Brave 18 sa BRC ni Tulfo? Sabi po, Aristides Ugaco, sabi ni... Sino ba nagsabi? Si Mike Defensor ba? Nahuli na daw yata yan na paglabas ng mga Brave 18. Si Mike Defensor ba o si Baligod? Basta isa sa kanila eh. Nakalimutan ko lang eh.
huli na yan ng Brave 18 na lumabas. Hanggang social media na lang kasi kayo. Ano magagawa natin? Vlogger lang po ako eh. Hindi naman po ako senador, hindi po ako congressman. Siguro kung ako ay congressman, may iba pa akong gagawin. Pero tama po kayo. Hanggang social media. Pero ang laki pong bagay ng social media. Imagine niyo po kung wala kami. Ito kasi parang minamaliit naman kami ni Mimak na wala tayong magagawa, walang magagawa kasi hanggang social media lang. Imagine nyo pong wala kami. Ano po ang maririnig nyo lang? Media lang po. Yung traditional media. Yun lang po ang sasagot ko sa inyo. Minimenos nyo kami, di ba? Hanggang social media na lang ba tayo? Ano kaya ang mangyayari sa Pilipinas kung wala na yung social media? Di nyo po malalaman to eh. Di ba? Kaya yung tanong nyo na hanggang social, proud po ako na bahagi po ako ng social media. Minimenos nyo man kami na hanggang dito lang kami. Malaki po sa tingin ko. Kaya nga gigil na gigil sila, galit na galit sila sa social media. Kasi kontrolado na po nila yung media. Ang hindi lang nila nakokontrol yung social media. Ulitin ko po. Ano kaya ang narrative ng buong Pilipinas kung walang social media? May supporter pa kaya ang Duterte kung walang social media? Hindi ko po sinasabi na i-appreciate nyo yung ginagawa namin. Pero hindi po kami papayag na memeneosin nyo kami. Na hanggang social media lang kayo. Yun lang po. Malaki nagagawa ng mga Duterte supporters, vloggers ngayon, lalo na itong pinakahudas na administrasyon. Kahit nasa social media lang, mas marami nang gising ngayon sa katotohanan. Imaginin po ninyo kung wala kami, sino po maririnig nyo? Media lang. Ano po sinasabi ng media? Yun po yung importante naming sinasabi sa inyo. Kaya kayo nakakapag-isip ng kakaiba. Sir, yung totoo lang, puro fake news ka. Sige. Catherine K. Magbigay ka ng isang pinake news ko. Isa lang. Sabi mo puro eh. Ibig sabihin halos lahat ng sinasabi ko fake news. Magbigay ka ng isang fake news ko. Alam nyo ba yung news? At saka yung fake news? Iba po yung news sa opinion. Naintindihan nyo po. Karamihan po ng news ko. News talaga to. Lahat po ng binabalita ko, pera po yung nagkausap kami ni Senator Marcoleta. Yun lang po yung tingin ko na galing po sa original source. Pero po lahat po ng sinasabi ko rito, news po to. Paano ako magiging fake news? Galing po sa traditional media to. Ang ginagawa ko lang po, nagbibigay ako ng opinion sa mga news. Ngayon, total, parang sigurado ka na ako ay fake news. Magbigay ka lang, isa lang na pinake news ko. Kasi dapat tayo rito, totohanan na tayo, di ba? Huwag na tayo magbulahan. From Singaporean perspective, you're one of the few best political vlogger in the Philippines. Maraming salamat, Nathaniel Ezra. Naniniwala po ako dyan. Naniwala sa papuri. Kaya nga po hindi po ako nagpe-fake news kasi hindi po ako nag-news. Karamihan po na fake news, nagsasabing fake news. Kasi meron silang ayon sa aking reliable source, ayon sa aking kulugo,
ayon sa aking butiki, ayon sa aking, alam niyo yun, meron silang sariling news na sila lang yung nakakaalam pa. Kaya prone sila sa fake news. Yun talaga. Ay, hindi naman. Ibig ko sabihin, yun po pwede yung pagbintangan na fake news kasi galing lang sa kanila yun. May source lang sila eh. Pero ako po, ang source ko, media eh. Nagbibigay po ako ng opinion. Hindi po ako nagpapaligsahan. Okay. Kuya Bads, paano gagawin para mayanig si PBBM at Lisa? Ano po strategy? Hindi pa ba sila nayayanig sa tingin? Sa tingin nyo, kampante pa sila? Hindi naman eh, di ba? Yung bang nakita nyo ba yung dami? Ngayon ko lang po nakita yung Mindiola na puno ng barbed wire. Kahit po nung panahon na marami nagrarally, hindi po napuno yun ng barbed wire yung Mindiola. Sa tingin nyo ba yan, hindi pa sila yanig? Titignan nyo rin po yung sitwasyon. Yan. Boss Mads, anong kaso ni Marcoleta ngayon? Si Marcoleta po nagsabi na ginagawan po siya ng mga gawa-gawang kaso. Nasabi niya po sa amin, plunder yata ang kinakaso sa kanya. Tingin mo po babagsak ang pamumuno ni BBM? Honestly, pag pinag-aralan niyo po yung dalawang people power, marami pong, bukod po sa maraming nagrally, eto pa po yung mga nakita ko ron. Ako mismo nakakita. Yung mga oligarko, nahati po yan. May mga kumampi kay Cory, may nanatiling kakampi ni Marcos. Yan. Yung military, nahati. Si Fabianber kay Marcos, si Fidel Ramos kay Cory, etc. etc. Kay ERAP din, ganun din. Makati Business Club, bumiyak yan kay ERAP. Kumampi sa House ERAP o ERAP resign. So lagi pong may oligarko na nahahati. Malakas kasi ang oligarko eh. Doon nyo po titignan yan. Pag kayo po nag-aral ng history, titignan nyo po yung mga factors leading. Hindi lang po yan purely na pagsasama-sama ng mga tao sa EDSA. Hindi lang po. Meron din pong nabiyak po yung mga oligarko. Yung military po, bumaliktad. Kita nyo si AFP chief Pam bumaliktad nung panahon ni ERAP eh. Kaya yun po yun. Kaya kung papansinin niyo po. Okay. Boss, sino-sino ma-council ni BP? Hindi ko po sila kilala pero yung mga Narbasa, mga Fortune, mga sikat na po yan pagdating sa impeachment eh. Sila po. Naalala ko nun yung mga Fortune, batang-bata pa. Ngayon may edad na sila. Mga anak ko at apo nagpaplano na mag-migrate na lang muna habang alipin ng bansang Pilipinas. Maganda naman talaga yun na may plano po sila. Kasi pag sa Pilipinas, di ba, hindi ko po kayo kinukumbinsi. Pero kung kahit po hindi political kahit po yung economic lang, di ba marami sa atin, guminhawa ang buhay. Ang hirap po talagang guminhawa sa Pilipinas. Kahit na po sa ang panahon, hindi na po, lalo na ngayon, ibig sabihin lalo na ngayon. Ang nakakadagdag po kasi ngayon yung corruption, di ba? Naghihirap tayo tapos makikita mo, very corrupt yung mga opisyal.